sama-sama tayong magiging karakli. Pinababa po ang mga sakay ng MRT sa Boni Station pasado alas 4 ng hapon kanina. Ay kay Hughes Cooper Amy Kapinpuyan, bigla na lang tumirik ang bagon, nagpatay sindi ang ilaw at namatay ang aircon. 10 minuto rin daw ang itinagal nito bago sila tuluyang pinababa at inabisuhang lumipat sa susunod na tren na dumating bandang alas 4:24 ng hapon. Sa isang post, humingi po ng paumanhin ng DOTR MRT-3 sa mga apektado. Nakaranas daw ng technical issue ang isang bagon na pa-northbound. Patuloy ang kanilang investigasyon sa pumalyang bagon. Nasira naman ang motorsiklong yan kaya itinulak ng isang lalaki sa highway sa Urdaneta City, Pangasinan. Ilang saglit pa, nagliyab ang motorsiklo. Sa investigasyon ng BFP, umapaw ang gasolina sa tangke at posible na kumalat ang gasolina sa mga kable ng motorsiklo kaya ito nagliyab. Lumalabas din daw na substandard ang piyesa ng motorsiklo. Wala namang nasaktan sa insidente at tuluyang naapula ang sunog ng may dumaang fire truck. Pag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng epekto sa ekonomiya ng panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage. At pangamba naman ng ilang grupo, posibleng magmahal lalo na ang bilihin na makaapekto kahit sa mga walang dagdag sahod. Saksi si JP Soriano. Sa nakaraang 6 na administrasyon, di pa lumalagpas ng 200 pesos ang kabuuang aumento sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Kaya ang 200 pesos na panukalang minimum wage hike na pumasa sa Kamara sa ikatlong pagbasa kahapon, inaabangan ng mga minimum wage earner, gaya ni Jerry. Mahigpit sir, hindi kaya. Hindi kaya i-budget. Halos mangutang ka pa sa iba para lang makatustos sa kwan. Para maisabatas, kailangang pag-isahin sa Bicameral Conference Committee ang mga bersyon ng Kamara at Senado. Nauna nang nagpasa ang Senado ng 100 pesos na minimum wage hike. Mas mabilis naman kung i-adapt na lang ng isa sa kanila ang panukala ng kabilang kapulungan para maidiretso na kay Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo na mag-a-adjourn ang 19th Congress. Alinlangan si Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva kung ang House version ang i-adopt, baka raw i-veto ito ng Pangulo at hindi matuloy. For us, we still believe na yung 100 is most convenient and practical. Para kay Deputy Speaker Democrito Mendoza ng TUCP Party List, the higher, the better. Pero para sa mga negosyante at namumuhunan, pwedeng bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin, umatras ang mga mamumuhunan at magsara ang maliliit na negosyo na di kayang magbigay ng dagdag sahod. Tataas yung presyo nila. Kung hindi na kayang bilhin yung presyo nila, magbabawas ang tao. Pag nagbawas ang tao at hindi pa rin kaya, magsasara. Wala na tayong magagawa. Pipilitin natin dagdag na lang ng magdagdag tayo ng sales. Kung hindi, magkuha tayo ng ibang items. Tingin din ng Makati Business Club, ang pinagtutuunan dapat ibaba ang presyo ng bilihin, lalo na ang pagkain. Hindi raw sila tutol sa pagkataas ng sahod, pero dapat daw ipaubaya ang usapin sa mga Regional Wage Board na pinag-aaralan ang cost of living sa isang lugar. Ayon naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang mga nasa formal sector lang ang makikinabang sa aumento sa sahod. Pero ang dagdag presyo sa bilihin na posibleng idulot nito, mararamdaman din nila at ng mga manggagawa sa informal sector. Ayon sa Malacanang, pag-aaralan ng Pangulo ang panukala. Nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Sana matuloy na para at least kahit paano malaking bagay sa amin yun na manggagawa. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ilang bahagi ng Metro Manila ang binaha kanina matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna po nito, binabantayan ng isang low pressure area na posibleng maging unang bagyo ng 2025. Saksi si Jamie Santos. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi ng EDSA Boni Avenue sa Mandaluyong pasado alas 5 ng hapon. Ang ilang riders sumilong sa ilalim ng MRT.
Halos maukupa ang isang lane kaya bahagyang bumagal ang trapiko. Ang ibang rider naman gumilid sa kalsada para magsuot ng kanilang jacket at kapote. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, pahana sa bahagi ng Taft Avenue malapit sa UN Avenue sa Maynila. Umabot sa bangketa ang taas ng tubig. Ang mga pasahero naman sa bahagi ng Espanya malapit sa Murayta, pahirapang makasakay. Inulan din ang bahagi ng EDSA Extension, pati sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Ang mga pag-ulan dulot ng thunderstorms. Sa ngayon, may bagong low pressure area o LPA na namamataan malapit sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. May tsansa ring maging bagyo ito sa mga susunod na araw o sa weekend. Sakaling matuluyan, tatawagin itong bagyong Auring at magiging kauna-unahang bagyo ngayong taon. Pwede pang magkaroon ng pagbabago. Tuloy-tuloy rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa Luzon at western sections ng Visayas at Mindanao. Trough ng LPA naman ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong bansa ang uulanin bukas lalo na sa hapon. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. 2 pamilya ang nagluluksa ngayon dahil sa pagkamatay ng 5 residente sa sunog sa Pasig City. Kabilang sa nasawi ang 1 taong gulang na bata. Saksi, si Bam Alegre. Ginising na naglalagablab na apoy ang mga residente sa Mendoza Street, Barangay Buting sa Pasig mag-aalas 11 kagabi. Bago maghating gabi, tuluyan naman itong naapula. Pero nang pasukin ng mga bumbero, trahedya ang tumambad sa kanila. 5 ang nasawi sa sunog. Ang 43 taong gulang na ina, pati mga anak niyang 11 taong gulang at 1 taong gulang na sanggol. Gayon din ang kapitbahay nilang mag-ama na edad 45 at 15. Meron po akong narinig na may pumutok po, tapos may bumagsak po sa harapan ko, tapos sunod-sunod na po yung bike, bumagsak po sa akin. Tinawagan lang po ako ng anak ko na, mama, may nasusunog po sa bahay. Tapos sabi ko, pakihanap ko si Papa at saka yung kapatid mo. Tapos yun na. Sabi niya, mama, hindi ko makita. Sinasabing yung mag-inang mga yon na nakatira po sa 3rd floor, but na-locate sila sa 2nd floor na and ground floor. So talagang mayroon tayong matinding sunog na nangyari na gumuho yung bahay, kaya sa lower floor sila. Yung mag-ama naman natin, sir, is na-locate po sila sa 4th floor na kanilang tinitirhan. Nakita po sila na nagtatago sa CR. Sa tala ng otoridad, 11 pamilya o halos 70 individual ang naapektuhan ng sunog sa 5 estruktura. May ilan ding lumikas matapos mawalan ng kuryente dahil sa sunog. Hindi sila sa evacuation center natin. Meron na silang shelter doon. Tsaka meron na silang binigyan na namin ng pagkain, pansamantala. Tsaka nagbigay na rin ng DRM ng mga shelter nila. Patuloy ang investigasyon ng BFP. Sad to say, yung location po ng sunog is medyo makipot yung daan. Nahirapan yung mag-penetrate yung mga responders natin. Basically, hindi siya bago, but still, sana maging lesson to sa lahat. Walang mga obstruction, lalo na sa mga makikitid na daan. Grabing sunog. 46 na bahay naman na nasunog sa Glan, Sarangani. Pasado alas 12 na madaling araw. Pabilis kumalat ang apoy, habang ang mga residente nagkukumahog sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Electrical short circuit ang tinitingnan ng mga bombero na sanhi ng sunog. Based po sa ating report lang po na natanggap mula sa residente, yung neighbor lang din po doon. Probably daw po is electrical in nature. Pero sa ngayon po hindi pa po namin masasabi kung ano talaga kasi sa amin po is under investigation po. Paalala naman ng BFP, unahin ang pag-report sa mga kaso ng sunog bago mag-post sa social media. Amin pong panawagan sa mga residente na bago po tayo mag-video sa ating mga Facebook, siguraduhin po muna natin na atin po siyang na-i-report sa estasyon. Kasi po kagaya ng sunog na nangyari po dito, isang concerned citizen po ang pumunta sa para po mag-report ng sunog. Wala po tayong na-receive na tawag po sa ating hotline. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Umabot na sa mahigit 100,000 ang tinamaan ng dengue sa bansa mula Enero hanggang ika-10 ng Mayo, batay po sa datos ng DOH. Mahigit 400 ang nasawi. Saksi, si Darlene Kai.
Tatlong arang nilagnat kaya isinugod sa ospital si Rosemary. Halos 5 buwan na ang nakalilipas. Nang makumpirmang may dengue siya, doon lumabas na bumagsak sa critical level ang kanyang platelet count. Natakot po na baka yun na po yung yung huling may daw po na hindi na makasurvive. Masakit po yung ulo. Na hindi po makakain. Nasusuka po. Na dengue at na-ospital din ang alaga niyang 10 taong gulang. Problema ang dumaraming dengue cases sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Kaya bilang paghahanda para sa tag-ulan, sinimulan ng linisin ang mga estero at ibang pwedeng pamugaran ng lamok. We have continuously following the city's protocol, yung special cleanup drive from the city, both land and river. So that is weekly. Yon. And then we also have our health education regarding dengue. And tuloy-tuloy din yung anti-larvae spraying natin. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa mahigit 5,000 ang dengue cases sa lungsod mula January hanggang June 2. Mas mataas ng 287% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Sa Metro Manila, mahigit 19,000 ang dengue cases na naitala ng Department of Health hanggang May 17. Mahigit 110,000 cases naman sa buong bansa hanggang May 10. 437 ang namatay. Mga batang edad 5 hanggang 9 ang karamihan sa mga tinamaan. Mas mababa po ang immunity ng mga bata compared po sa adult. Kaya po mas tinatamaan po sila ng dengue. Kaya dito sa Esteban Abada Elementary School, inilunsad ng DOH ang Dengue Awareness Month. Tulong-tulong ang mga opisyal ng DOH, WHO, DepEd, DOLE at Quezon City LGU, pati mga magulang, kawani at volunteers sa paglilinis sa bawat sulok ng paaralan. Nag-misting din sa classrooms at naglagay ng anti-mosquito screens. Pinaigting din ng DOH ang kampanyang Alas 4 kontra Mosquito kung saan hinihikayat ang lahat, lalo ang mga paaralan na magtaob, taktak, tuyo at takip ng mga gamit na posibleng maipunan ng tubig at kalaunay pamugaran ng mga lamok. Dati na ring nagbabala ang DOH laban sa maling impormasyon. Hindi totoong sa gabi lang nangangagat ang lamok na may dalang dengue. Day biters ang tawag sa mga ito dahil madalas silang nangangagat mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Pero maaari pa rin silang mangagat sa gabi. Hindi rin totoong sa maruming tubig o lugar lang sila nangingitlog. Basta stagnant o nakatigil ang tubig, pwedeng pamugaran. Hindi rin nakahahawa ang sakit kapag nadikit sa taong may dengue. Nakukuha lamang ito sa kagat ng infected na babaeng Aedes mosquito. Ayon din sa DOH, wala pang patunay na nakagagamot ng dengue ang tawa-tawa o gatas-gatas. Hindi rin antibiotics ang panlaban sa dengue dahil sa halip na bakterya, virus ang nagdudulot nito. Paalala ng DOH, agad kumonsulta oras na makaramdam ng mga sumusunod na sintomas, lalo na kung tumagal na ng isang araw. Pwede po itong mauwi sa kamatayan if hindi po natin maaagapan. Kaya po pinupush po namin na may prevention is better than cure. Covered ng PhilHealth ang dengue cases mula 9,500 pesos hanggang 47,500 pesos depende sa severity o lala ng kaso. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Nanindigan ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na paglabag sa saligang batas ang pagbasura sa isang impeachment case sa plenaryo lang ng Senado. Ang panawagan naman ng faculty ng UP College of Law sa mga senador sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hayaang lumantad ang katotohanan. Ating saksihan. Sa open letter ng mga miyembro ng faculty ng UP College of Law, nababahala sila sa mga mungkahing ideklarang de facto dismissed ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw suportado ng ebidensya at saligang batas ang mga ilinadahilan kung bakit dapat i-dismiss ang impeachment. Panawagan nila, hayaang lumantad ang katotohanan. Dapat anilang tuparin ng Senado ang tungkulin nito sa saligang batas na ituloy ng walang pagkaantala ang impeachment trial. Tingin ni Senadora Amy Marcos, maging ang ilang nasa administrasyon ayaw matuloy ang impeachment trial. Ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero.
ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, solusyon para parang walang mapapahiya sa Ewan ko yun lang ang pakiramdam ko. Ilang bersyon na raw ng resolusyon para ibasura ang impeachment case ang nakita ni Senadora Marcos. Hindi lang ang kay Senador Bato de la Rosa. Yung linabas sa media, parang ika-2 na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. 2 pa yata. Pero ayon kay dating COMELEC Chairman Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, di pinapayagan sa saligang batas ang pagbasura ng impeachment case sa plenaryo lang ng Senado. That's because under the Constitution, it's the duty of the Senate to hear the case. So that's not hearing the case when you entertain a motion to dismiss. At kahit pa raw may mga senador na nagsasabing di pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment, kung talagang i-dismiss ng Senado ang impeachment sa plenaryo, pwede raw itong idulog sa Korte Suprema. Hininto nila o dismiss nila yun, may abuse of discretion yun. The House or anybody, the people, can go to the Supreme Court and say that the Senate's abusing its powers. They don't have that power. The duty is to hear the case. Giit naman ni Senador J.V. Ejercito, walang hakbang para pigilan ang impeachment trial. We are duty bound, as I mentioned, to go through it. No? So matutuloy yan. Hindi naman I don't think there's an attempt to derail or to stop. Sa kasaysayan natin, isa itong natatanging pagkakataon upang pag-usapan ng malaliman at mabuti kung ano yung talagang mahalaga sa ating pamahalaan. Good governance, accountability, at hindi yata akma sa purpose ng impeachment ang kanyang pag-dismiss na wala man lang naririnig na isa pang testigo o nakikitang isang ebidensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Arestado sa Pampanga ang umano'y big boss ng isa sa pinakamalaking crime group sa Japan. Sangkot umano ang grupo sa illegal online gambling at panloloko sa Pilipinas. Saksi, si John Consulta, exclusive. Kasama ang Regional Special Operations Group ng PNP Region 3. Pasimpleng pumasok ang sasakyan ng BI Fugitive Search Unit sa resort na ito sa Angeles, Pampanga. Sabihin ka natin kanina. Pero ipa-idol mo na ito kung makakasyon. Nang makuha ang senyas, sumalaki na ang mga operatiba at dumiretso para kunin ang kanilang high-profile target. Sorry to disturb, okay? Tabi na lang, tabi. Yung mga bata, tabi na ha. Naaresto ang 54 anyos na Japanese national na wanted sa Japan dahil sa patong-patong na kaso. You're under arrest in violation of Philippine immigration law for the fugitive from justice. Okay? You have the right to remain silent. Siya umano ang pinaka-big boss ng JP Dragon, isa sa pinakamalaking criminal group ng Japan na sangkot sa illegal online gambling at telecom fraud operations sa Southeast Asia na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Ang naging susi dito, mga kapuso, sa pagkakahuli sa kanya, ito siya ngayon, yung nakaupo dito na nakatalikod, dito natin. Actually, ngayong araw, ang kanyang birthday, yung kanyang kaarawan, dito natin. Ito yung handaan nung ating inabutan kanina. Kumakain pa sila. Pero hindi nila alam, ay dahan-dahan na nga silang pinapaligiran ng mga tauhan ng BIFSU. The group has been linked to a network of illicit activities that have victimized countless individuals and laundered millions in criminal proceeds. Karamihan daw sa mga miyembro ng JP Dragon ay mga dating miyembro ng grupong Yakuza, kabilang ang mga miyembro ng kilabot na Luffy Group. Para sa seguridad ng raiding team, agad isinakay ang Japanese fugitive sa sasakyan ng Bureau of Immigration at idiniretso sa tanggapan ng BI sa Maynila. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang inarestong dayuhan. The arrest of Yoshioka means that we have effectively dismantled their base here in the Philippines. His arrest sends a clear message that the Philippines is not a safe refuge for fugitives.
Ngayon po nakapiit siya sa ating facility inside Camp Bagong Diwa in Taguig. Umaandar po ang deportation proceedings laban sa kanya. Ito po ay priority natin kasi alam natin kung gaano ka-importante at gaano kalaki itong kaso na ito sa bansang Hapon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Arestadong mag-asawa sa Cotabato na nag-aalok umano ng murang home dental service kahit hindi naman sila dentista. Saksi si June Veneracion. Chill na nakahiga sa bangko ang lalaking ito habang inihahanda ng babaeng nasa video ang mga kailangan para sa gagawing dental procedure. Nang sisimula ng paglilinis ng ngipin at pagkakabit ng braces, pumasok na ang mga pulis. Ay, ma. Sir, hindi lang magpalakak ay sa PNP mi. Ang nagkunwaring pasyente ay pulis din pala. For the meantime, isis na mo ang mga gamit, no? To include ang cellphones. Entrapment operation ito ng ACG o Anti-Cybercrime Group ng PNP sa Kidapawan City, Cotabato laban sa mag-asawang sangkot daw sa illegal dental practice. Talikod ka lang para hindi makita yun. Parang nagiging partners in crime ang dalawa. Ang babaeng suspect po ang nagsasagawa ng mga dental services katulad ng teeth cleaning, whitening at ng pagkabit ng braces. At yung asawang lalaki naman po ang nagsisilbing kanyang assistant. Pero wala raw talagang background sa pagdidentista ang mag-asawa. Ang babae ay housewife. Tricycle driver naman ang lalaki. Pero nag-aalok sila ng home service sa social media sa halagang 3,500 pesos. All-in na ang linis, pagpapaputi ng ngipin at pagkabit ng braces. Ayon sa investigasyon, madami na rin ang kanilang mga nabiktima or naging kliyente since more than a year na po silang nag-o-offer online ng mga illegal dental services. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mag-asawa. Ngayong taon, 28 peking dentista na ang naaaresto ng ACG. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Bukod sa mga RORE mission at pagpapatrolya, prioridad din ang pagpapaganda ng mga pasilidad sa mga lugar na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Hindi naging hadlang ang masungit na panahon na sumalubong sa Embedded Maritime Patrol Mission sa Kalayaan Islands ng AFP kasama ang mga miyembro ng media. Sa pangatlong araw ng misyon, narating namin ang Ligas Island, isa sa pinakamalayong isla na okupado ng Pilipinas. Agaw pansin sa gitna ng puting buhangin ang malaking lighthouse sa dulo ng isla at katabi nito ang watawat ng Pilipinas na nakaharap sa malakas na hangin ng karagatan. Ang nagbabantay sa isla, mga tauhan ng Philippine Marines at Philippine Coast Guard. Para dagdagan ang makakain ng mga nakadestino dito, nagpapalaki sila rito ng mga kambing, mga manok at may sariling vegetable garden. Ang tubig inumin, bagamat nagmumula sa mga resupply mission, nakukuha din sa balon na ito at isinasala sa desalination machine. May generator naman at solar facility para may kuryente ang isla. Dahil buwan ang binibilang sa rotation sa isla, isa raw ito sa pinakamahirap na duty na naranasan ni Technical Sergeant Nino Calbog. Mabuti na lang daw at may wifi para makontak ang mga pamilya. Sinasabi ko lang palagi sa kanila is para sa kanila kung tinatrabaho ng sundalo, palayo pamilya. Bukod sa regular na pagsusupply ng tubig at pagkain, prioridad din ng AFP na pagandahin ang mga pasilidad sa 9 na islang okupado ng Pilipinas. Kung malayo ka sa family mo, kumbaga a simple wifi signal or a simple entertainment is malaking bagay na po sa amin. From time to time, we are improving our facilities dito po and how to improve the way of life ng ating mga sundalo. Pero hindi lang occupation ng isla ang pakay ng mga sundalo rito. May mga paghahanda din sakaling lusubin ng isla. Bagay natanggap na raw ng mga sundalong nagbabantay. Karangalan din namin na itong
station namin. Mabantayan dito na trabaho namin yung pangalagaan dito para sa sambayan namin. Tungkol sa pangalan nito, malalawak na mga white sand beach at halos hindi pa nagagalaw na yamang dagat ang matatagpuan dito sa Likas Island. Kung kaya't kakaibang pagbabantay ang ginagawa ng mga nakadestinong sundalo dito, hindi lamang para itaguyod ng ating soberenya, kundi para bantayan din at panatilihin ang kalikasan. Ang buong Likas, puti ang buhangin at pinalilibutan ng napakalinaw na tubig dagat. Ilang hakbang lang mula sa dalampasigan, makikita na ang mga isda, pati na ang malaking isdang ito na kung tawagin ay pakol. Kahapon narating din namin ang Parola Island, nakatabi lang ang Phuket Island na okupado naman ng Vietnam. Pero dahil sa masamang panahon, hindi na kami nakababa ng isla. Kitang-kita ang pagkakaiba sa pasilidad ng dalawang isla. Kung halos di makita ang naval station sa Parola, tanaw na tanaw naman ang mga radar dome at iba pang malalaking gusali sa isla ng mga Vietnamese. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Dagdag singil sa kuryente ng Meralco. Posible ngayong buwan. Sabi ng Meralco, posible raw kasing tumaas ang reserve market prices para sa supply noong Mayo at makaapekto ito sa electric bill ngayong Hunyo. Sa ngayon, wala pang pinal kung magkano ang dagdag singil base sa final billing mula sa mga power supplier at transmission operator. Pero inasahang ilalabas ang final rate sa susunod na linggo. Mayroon naman daw pagbaba sa generation charge. Dating Congressman Arnie Teves humarap sa Manila RTC isang linggo matapos ma-deport mula Timor-Leste. Para yan sa kanyang arraignment sa mga kinakaharap na kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Nang basahan ng sakdal, hindi plea ang tugon ni Teves kundi I invoke my right to remain silent. Kaya inutos ng huwes na ipasok ang not guilty plea para sa kanya. Pumayag ang korte sa hiling ng prosekusyon na pagsamahin na lang ang mga kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Inaasahang sisimula ng paglilitis niyan sa July 29. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, nakadakda sa July 10 ang arraignment ni Teves sa kasong pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. First nominee sa Duterte Youth Party List sa Kamara na si Drixie May Cardema, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay ng kanyang apelyido. Kaugnay ito ng mga naunang ulat na hindi Cardema ang apelyido ni Drixie. Cardema ang ginamit niya sa paghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ito rin ang apelyidong nakasaad sa kanyang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Si Drixie ay hipag ni Ronald Cardema, Pangulo ng Duterte Youth, pero di malinaw kung bakit Cardema din ang ginamit niyang apelyido na wala raw abiso sa COMELEC. Sabi ng COMELEC, posibleng maharap sa panibagong kaso kung mapapatunayang ibang apelyido ang ginamit ni Drixie. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Posible nang maiproklama ang bagong henerasyon party list sa susunod na linggo ayon sa COMELEC. Kasunod niya ng paglabas ng komisyon ng Certificate of Finality at Entry of Judgment para sa BH party list. Ayon sa COMELEC, wala kasing inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema matapos ibasura ng komisyon kamakailan ang petisyon laban sa BH. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ibinida ang mga produktong tradisyonal at gawang Pilipino sa isang exhibit na layong ipamalas ang kultura ng bansa. Saksi, si Von Aquino. Para maiangat at mas lalo pang ipakilala ang likhang Pinoy, hindi lang sa lokal kundi pati sa pandaigdigang merkado. Binuksan ngayong araw ang Likha 4, isang artisanal exhibit na nagtatampok sa Filipino traditional crafts na nilikha ng mga artisan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos, Tourism Secretary Cristina Frasco, Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, at dating Housing Secretary Jose Acuzar. Let's give a big round of applause to our weavers, our basket makers, our artisans,
All of you who joined us, maraming salamat. I hope you come back again next year. And on that happy note, time to shop. Ayon sa organizer ng likha, sa pamamagitan ng pagtuturo at promotion ng paggawa ng mga Filipino handicraft, na preserve nila ang mayamang artistry at cultural heritage ng Pilipinas. We try to partner them with fellow artisans. We partner them with designers. We partner them with entrepreneurs who could help them achieve a certain sustainability to make sure that the craft is passed on and will live on to generations. Likha has become an annual pilgrimage site for many of us who are into crafts, who are into creativity. Isa sa mga artisans na may exhibit dito ay ang Jama Mapon Tribe Weaver mula Tawi-Tawi na si Janet Hanapi na mahigit 4 na dekada nang naghahabi ng mga banig. Itong mga disenyo na to ay unique doon sa kanilang tribo na Jama Mapon. At itong mga disenyo na to ay walang kopyahan. Yung mga design na yan ay nasa isip daw nila o kabisado na nila habang ginagawa nila ito. Isang malaking oportunidad po na dumating po sa buhay namin bilang mga manlilikha. Isa po ito malaking tulong din sa aming karagdagan pangangailangan po. Mga tradisyon at paniniwalang igurot naman ang sinasalamin ng mga gawang pottery ni Sigrid Bangyay mula sa Gada Mountain Province. My inspirations in my pieces are based on our local symbols, like yung tinagtago for us is a guardian. For Ifugao, it's bulol. Tampok din sa exhibit ang iba't ibang handicrafts tulad ng mga damit, tela, alahas at iba pang gamit. Present din ang sparkle artists na hanga sa galing ng likhang Pinoy. Meron ako nakitang bag made of bamboo siya. Ang ganda niya. So yun din, katulad nga ng sabi nila, we support locals, di ba? Kaya as Pinoy, tayo, we support each other. Kailangan namin gamitin yung platform namin para maibahagi namin sa mga Pilipino na meron tayong ganito ka-rich na culture and heritage na pwede nating maipagmalaki sa buong mundo. Sa lahat ng social media accounts, that's already one way to help our very own para mas makilala pa siya. Libre ang entrance fee sa exhibit sa Foro de Intramuros sa Maynila na bukas sa publiko mula June 6 hanggang June 8, 9 a.m. hanggang 6 p.m. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng pagsabog sa isang water pumping station sa Candaba, Pampanga noong ika-30 ng Mayo. At dahil sa insidente, 5 residente ang isinugod sa ospital kabilang ng isang senior citizen at 2 menor de edad. Nasa 24 na pamilya o katumbas na migit 100 individual ang apektado. Ilang bahay rin ang nawasak. 9 na barangay ang pansamantalang nawala ng supply ng tubig pero naibalik din kinabukasan. Humingi ng pangunawa ang Pamana Water Candaba sa kanilang mga customer. Sandaling tumigil ang yating yan sa Turkey para magkarga ng gasolina. Makikita ang isang lalaking nagtatanggal ng mga tali para makaalis na sana ang yate. Pero bigla itong sumabog. Sugatan ang 2 sakay ng yate pati ng isa pang individual na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng pagsabog. Nagsasagawa naman ng retrieval operations para makuha ang nalubog na yate. Mahigit 1 linggo bago ang Father's Day, nagbahagi sa unang pagkakataon ng family photo ang first-time dad na si Tom Rodriguez. Kuha sa studio ang malitrato pero nakatalikod at hindi kita ang mukha ng kanyang partner at ng kanilang baby boy na si Corbin. Paliwanag ni Tom, may ilang kayamanan sa buhay na lubhang sagrado at di raw ito pagtatago kundi pagpapahalaga. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.